Nagsimula sa isang mafia boss na nagngangalang Rickfield at sa isang magsasaka ng trigo na ibenta ang kanyang lupa. Tumanggi ang magsasaka at tumugon si Rickfield ng may malupit na karahasan. Mula sa malayo, ang anak ng magsasaka na si Diego ay natatakot na nagmamasid sa pagkamatay ng kanyang ama. Umaagos ang luha sa kanyang mukha, ngunit nanatiling nakatago. Di nagtagal, napansin ng isa sa mga driver ni Rickfield si Diego. Sa halip na hulihin siya, hinimok siya ng driver na tumakas sa kagubatan. Sa sandaling iyon napagtanto ni Diego na ang kanyang buhay ay hindi magiging madali. Pagsapit ng hapon, umuwi si Diego. Lalong lumalim ang kanyang kalungkutan nang matagpuan niya ang kanyang ina na pinatay ng mga tauhan ni Rickfield. Sa sandaling iyon, lumitaw ang parehong driver at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Silas. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagpigil sa karahasan na nangyari, ngunit nangako na paprotektahan si Diego. Sa halip na dalhin siya sa Amerika, nagpa siya si Silas na ipadala si Diego sa kanyang bayan sa China. Doon, aalagaan siya ng ama at bunsong anak ni Silas. Nang walang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Diego at umalis sakay ng barko sa parehong araw din iyon. Sa China, si Diego ay tinanggap ng ama ni Silas, isang martial arts master. Nakilala rin niya ang bunsong anak na babae ni Silas, na nagsasanay sa ilalim ng mahigpit na patnubay ng kanyang lolo. Mula noon, nagsimula si Diego ng kanyang sariling pagsasanay. Araw-araw, natututo siya ng disiplina at kasanayan na nagsasanay sa tabi ng anak na babae ni Silas. 10 taon na ang lumipas. Parehong lumaki sa mga bihasang martial artist ang dalawa. Isang gabi, naalala ni Diego ang trahedya ng kanyang pamilya. Inilabas niya ang kanyang galit sa isang punching bag hanggang sa lumapit ang kanyang lolo. Nang makita ang kanyang sakit, binalaan siya ng lolo na huwag mawala ang kanyang sarili sa paghihiganti. Ibinunyag niya na minsang nagpanggap si Silas bilang driver ni Rickfield para sa kanyang sariling mga dahilan. Ang panganay na anak na babae ni Silas ay naging biktima rin ng kalupitan ni Rickfield. Gayunpaman, hindi nagtagumpay si Silas sa pagbawi at sa halip ay nakulong sa kriminal na buhay ni Rickfield. Kaya naman itinaya niya ang lahat para mailigtas si Diego. Nang marinig ito, lalo pang lumakas ang galit ni Diego. Naiintindihan niya na ang kalupitan ni Richfield ay sumira hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin kay Silas. Kinaumagahan, bago magbukang liwayway, palihim na umalis si Diego nang hindi sinasabi sa kanyang lolo. Sumakay siya sa isang barko patungo sa Amerika, nakatutok lamang sa isang layunin, upang tugisin si Rickfield at ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Sa paglalakbay, 2 tulisan ang nagtangkang pagnakawan siya. Isang away ang sumiklab, ngunit natalo sila ni Diego. Sa kabila nito, ang kaguluhan ay nakakakuha ng atensyon ng mga lokal na awtoridad. Siya ay inaresto dahil sa pampublikong kaguluhan at sapilitang ibinaba sa Mexico, malayo sa kanyang balak na destinasyon. Kasabay nito, nakipagkita si Rickfield sa isa sa kanyang kanang kamay. Nag-uutos siya ng mas mahigpit na seguridad para sa mga kidnap na babae dahil inaasahang darating ang isang conglomerate sa lalong madaling panahon upang bilhin ang mga ito. Ang kanyang mga krimen ngayon ay lumampas sa pag-agaw ng lupa hanggang sa drug trafficking at human trafficking. Bumalik sa Mexico, huminto si Diego para magpahinga sa isang bar. Doon, napansin niya ang isang lalaking nagngangalang William na naglalaro ng baraha. Ilang sandali pa, 2 lalaki ang humarap kay William at pilit siyang pinaalis sa kanila. Tumanggi si William at sumiklab ang away. Sa una, si Diego ay nananatili sa labas, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Rickfield na binanggit, napagtanto niyang ang mga umaatake ay mga alipores ng mafia. Agad siyang sumama sa laban, at magkasama sila ni William. Mabilis na ipinapasok ni William si Diego sa kanyang sasakyan bago dumating ang mga pulis. Nang makarating sila sa dalampasigan, pinayagan ni William si Diego na magpahinga at nagtanong tungkol sa kanyang background. Ipinaliwanag ni Diego na siya ay lumaki sa China at ngayon ay patungo na sa Texas. Habang nakikipag-usap, napansin ni Diego ang isang logo sa kotse ni William at nagtatanong kung nagtatrabaho siya para kay Rickfield. Nilinaw ni William na minsan siyang nagtrabaho para kay Rickfield. Ang kanyang nakababatang kapatid ay pinatay ng mafia, kaya siya ay tumakas at ninakaw ang isa sa mga kotse ni Rickfield. Kaya naman patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga alipores nito. Napagtanto ni Diego na mali ang paghusga niya kay William at humingi ng paumanhin sa kanyang hinala kanina. Pagkatapos ay isiniwalat ni Diego ang kanyang tunay na layunin na ipaghiganti ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpatay kay Rickfield. Inalok niya si William ng pagkakataon na sumama sa kanya. Si William, na nagtatampo pa rin ng sama ng loob sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid, ay tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa punong tanggapan ni Rickfield, bumalik ang 2 alipores matapos mabigang mahuli si William.
Para makabawi, iniharap nila ang isang babaeng kinidnap. Nang madiin, inamin nilang nakatakas si William. Hindi nasisiyahan, inutusan ni Rickfield si Silas na kunin ang babae at inutusan ang mga lalaki na hanapin muli si William sa anumang paraan. Hindi nagtagal, sabay-sabay na kumain sina Diego at William. Sa pag-uusap, tinanong ni William kung bakit pinatay ni Rickfield ang mga magulang ni Diego. Inihayag ni Diego na minsang sinubukan ni Rickfield na pilitin ang kanyang mga magulang na ibenta ang kanilang lupa. At nang tumanggi sila, pinatay niya sila ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, nahuli nila ang isang babae na nagtatangkang nakawin ang kotse ni William. Naghahabulan sina Diego at William. Sinubukan siyang pigilan ni William, ngunit pinipigilan niya. Pumasok si Diego, at sama-sama nilang sinupil siya. Nang tanungin, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Bianca. Ipinaliwanag niya na tinarget niya ang kotse dahil sa logo na konektado kay Rickfield. Ibinunyag ni Bianca na minsan siyang naging isa sa mga biktima ni Rickfield. Bagamat nakatakas siya, marami sa kanyang mga kaibigan ang nananatili sa pagkabihag. Nang marinig ang kanyang kwento, ibinahagi ni Diego na sila ni William ay mayroon ding sariling paghihiganti laban kay Rickfield. Inaanyayahan niya si Bianca na sumali sa kanilang misyon para ipaghiganti ang kanilang mga pagtatalo at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, lumipat ang focus kay Rickfield na nakipagkita kay Silas at sa dalawang alipores. Naghahanda siyang bumili ng lupang sakahan sa kalapit na nayon. Iminumungkahi ni Silas na hawakan ang pakikitungo sa dalawang lalaki, ngunit tumanggi siya, iginiit na dumalo siya upang matiyak ang lupa. Samantala, naabot ni Diego, William, at Bianca ang isa sa malalaking estate ni Rickfield na umaabot sa libu-libong ektarya. Ipinaliwanag ni Bianca na ang lahat ng lupain ay kinuha sa pamamagitan ng katiwalian at pananakot. Napilitan ang mga magsasaka na magbenta, at ang lugar ay pinaplano na ngayon na maging pinakamalaking pabrika ng droga sa Amerika. Nangako si Diego na hindi magtatagumpay ang planong ito. Ipinahayag niya na kailangang pigilan si Rickfield bago itayo ang pabrika. Nagsindi ng campfire ang tatlo at nagpahinga habang pinag-uusapan ang susunod nilang gagawin. Ilang sandali pa, ang isa sa mga alipores ni Rickfield, si James, ay lumapit at tinutukan sila ng baril. Nagbabala siya na ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan sa teritoryo ni Rickfield. Nang bumaba ang kanyang bantay, mabilis siyang natalo ni Diego at itinali. Sa pagbaliktad ng sitwasyon, hiniling ni Diego na malaman kung bakit nagtatrabaho si James para kay Rickfield. Ipinaliwanag ni James na ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay patuloy na nanganganib. Para protektahan sila, napipilitan siyang sumunod. Napagtanto ni Diego na si James ay hindi isang kaaway sa pamamagitan ng pagpili. Hiniling niya kay Bianca na pakawalan siya. Pagkatapos ay inanyayahan si James na sumama sa kanilang misyon. Tumanggi si James, pinili ang kaligtasan ng kanyang pamilya kaysa direktang pakikisangkot sa gulo. Gayunpaman, nag-aalok siya ng moral na suporta at nais silang magtagumpay laban kay Rickfield. Kinabukasan, binisita ni Diego, William, at Bianca ang tahanan ni Silas, ang dating driver ni Rickfield. Laking gulat ni Silas nang makita si Diego dahil naniniwala siyang nasa China pa ang binata kasama ang kanyang lolo at bunsong anak na babae. Humingi ng paumanhin si Diego sa pag-alis ng walang pahintulot at ipinaliwanag na hindi na mapipigil ang kanyang pangangailangan para sa paghihiganti laban kay Rickfield. Ipinakilala rin niya ang dalawa niyang kasama na may iisang misyon. Hiniling ni Diego kay Silas na ihayag ang lokasyon ng punong tanggapan ni Rickfield at ang mga oras na kadalasang naroroon ang amo. Noong una, tumanggi si Silas. Natakot na ang pagharap kay Rickfield ay magbuwis ng buhay ni Diego. Ngunit ipinaalala ni Diego sa kanya ang naging kapalaran ng panganay na anak ni Silas, na minsang naging biktima ng kalupitan ni Rickfield. Ang mga salita ay tumama sa kanya ng malalim. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sa wakas ay pumayag si Silas na tumulong. Nang gabing iyon, naghahanda ang grupo para sa misyon. Sa ilalim ng patnubay ni Silas, pinaplano nila ang kanilang pag-atake at inihanda ang kanilang mga armas. Kapag naitakda na ang lahat, tumungo sina Diego, Silas, William, at Bianca sa base ni Rickfield. Pagdating nila, maingat silang gumagalaw sa compound. Inalis ni Bianca ang dalawang gwardya habang si Diego naman ang humahawak sa isa pa. Sa loob, natuklasan nila ang mga kinidnap na babae at mabilis na pinalaya sila. Iginiit ni Bianca na pamunuan ang isang pag-atake sa itaas upang kunin ang kanang kamay ni Rickfield habang ang iba ay nagpapatuloy sa pagliligtas. Nagtagumpay siya. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik upang makasama si Diego, na tumutulong pa rin sa mga bihag. Inutusan siya ni Diego na gabayan ang mga babae sa kaligtasan habang siya, sina William,
at Silas ay sumulong upang harapin si Rickfield. Bago umalis, iniabot ni Bianca kay Diego ang kanyang hairpin na sinasabi sa kanya na maaaring kapaki-pakinabang ito. Mabilis na nagbabago ang sitwasyon. Pagkaalis ni Bianca kasama ang mga babae, si Diego at ang kanyang grupo ay tinambangan. Napapaligiran, sila ay nahuli at binugbog ng mga tauhan ni Rickfield. Ang mga alipores ay nag-uulat sa kanilang amo, na nag-utos na ang mga nanghihimasok ay manatiling buhay sa ngayon dahil balak niyang pahirapan muna sila. Bago pumunta sa mga bihag, ipinakita ni Rickfield ang isang larawan ng ama at bunsong anak ni Silas, na dinukot din. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang pinaghihinalaan si Silas, kaya nagpadala siya ng mga lalaki sa China para kunin ang kanyang pamilya. Samantala, sina Diego, William, at Silas ay nagtiis ng pambubugbog. Palihim, ginamit ni Diego ang hairpin ni Bianca para makawala sa kanyang pusas. Di nagtagal, lumitaw si Rickfield at nagbanta na papatayin ang mag-ama ni Silas. Nakiusap si Silas na iligtas sila at ihandog ang sarili niyang buhay sa halip. Ngunit malamig na idineklara ni Rickfield na papatayin niya si Silas at ang kanyang pamilya ng buo. Bago kumilos si Rickfield, biglang bumangga ang isang kotse sa compound at pinaputukan ang kanyang mga puwersa. Mula sa mga hakbang ng sasakyan ay si James, na sa wakas ay piniling tumabi kay Diego at sa kanyang mga kasama. Ang kanyang pagdating ay pinilit si Rickfield at ang kanyang mga tauhan na umatras sa itaas. Halos mahulog sa panganib si James, ngunit iniligtas siya ni Diego sa oras. Kasama sina Silas at William, sumulong sila at nakipagsagupaan sa mga sundalo ni Rickfield. Sa panahon ng kaguluhan, dalawa sa mga tauhan ni Rickfield ang biglang nataman. Bumalik si Bianca upang suportahan ang grupo, na ginawang matinding shootout ang laban habang dumarami ang mga reinforcement ng kaaway. Pagkatapos ay humiwalay sina Diego at Silas para hanapin si Richfield. Habang sina Bianca, James, at William ay pinipigilan ang mga natitirang gwardya. Sa loob ng silid ni Rickfield, nakita nilang bihag ang ama at bunsong anak ni Silas. Pinipilit sila ni Rickfield na mag-disarm, pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang na nag-iwan kay Silas ng malubhang na sugatan. Sa kabila ng pinsala ni Silas, ipinagpatuloy ni Diego ang laban. Pinatunayan ni Rickfield na isang dating sundalo ng espesyal na puwersa na nagpapakita ng mga advanced na kasanayan sa pakikipaglaban na nag-iiwan kay Diego na nahihirapan. Samantala, natalo ni Bianca, James, at William ang huling mga alipores ni Rickfield at nagmamadaling sumama kay Diego. Sa gitna ng labanan, hiniling ni Rickfield na malaman kung bakit gustong-gusto siyang patayin ni Diego. Inihayag ni Diego na ang kanyang mga magulang ay pinatay ni Rickfield taon na ang nakalilipas. Nabigla, napagtanto ni Rickfield na si Diego ang bata na dati niyang pinaniniwalaan na pinatay. Nagpapatuloy ang laban kay Rickfield na muntik nang madaig si Diego. Sa huling sandali, nakalaya ang bunsong anak na babae ni Silas at nakiisa sa laban. Kahit laban sa dalawang kalaban, pinananatili ni Rickfield ang mataas na kamay. Ngunit si Silas, na buhay pa sa kabila ng kanyang mga sugat, ay nagpaputok ng desperadong putok na nagbukas ng pagkakataon para kay Diego. Dahil sa galit, si Diego ay nagpakawala ng isang malupit na pag-atake. Determinado na ipaghiganti ang kanyang mga magulang, na magitan si James, na hinihimok siyang huwag patayin si Rickfield, ngunit hayaan siyang harapin ang hustisya sa bilangguan, kinukot siya ni Rickfield ang ideya at sinubukang agawin muli ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon, naghagis ng kutsilyo si Bianca at si Diego, na ayaw ipagsapalaran ng anumang buhay, ay winakasan si Rickfield. Sa pagkamatay ni Rickfield, si Silas, na malubhang nasugatan, ay huminga ng kanyang huling hininga. Sandali pa, dumating ang isang sheriff at natigilan sa pagkawasak. Sumulong si Diego at nag-alok na umako ng responsibilidad. Tumanggi ang sheriff na arestuhin siya, inamin na hinamak din niya si Rickfield, at sa halip ay sinabihan silang umalis. Kinabukasan, muling nagkita sina Diego, Bianca, James, at William. Sumasang-ayon silang bumuo ng isang pangkat na nakatuon sa pangangaso sa mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, hinalikan ni Bianca si Diego, na inihayag ang kanyang nararamdaman sa wakas. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.